Ito si Odysseus, ang AI ni PewDiePie, tumatakbo sa aking telepono ngayon. 3 araw nang nakasara ang aking laptop. Ito ang hindi sinasabi ng mga tao. I-install mo ito ngayong gabi at pakiramdam mo ay kamangha-mangha. Tapos darating ang 3 araw. Isasara mo ang laptop, kukuha ng telepono at wala na. Titigil ang bawat tutorial bago pa man makarating dito. Mabilis na paglilinaw, ang VPS link sa ibaba ay affiliate. Kumikita ako ng komisyon, nakakakuha ka ng diskwento. Kaya naman sasabihin ko rin kung kailan hindi dapat bumili. 3 bagay bago matapos ang video na ito. Una, tumatakbo ang Odysseus ng 24/7 sa server, bukas mula sa iyong telepono kahit saan. Pangalawa, direktang sagot sa wala akong GPU, kasama ang tunay na datos, hindi lang hula. Pangatlo, ang hakbang sa seguridad na halos lahat ng tutorial ay nilalaktawan. Tungkol sa huli, may isang linya sa iyong config file. Palitan ito ng mali at nabuksan mo na ang iyong buong server sa internet. Ipapakita ko sa iyo ang linyang iyon sa huli. Mabilis na konteksto, ang Odysseus ay isang open source AI workspace na ginawa ni Felix Kjellberg, PewDiePie. Mag-chat sa kahit anong model, autonomous agents, deep research, notes, email, calendar, lahat sa isang dashboard mo. In-ship niya noong May 31 at ngayon lampas 85,000 stars na sa GitHub. Patakbuhin muna natin locally. Mga 4 na minuto lang to. I-clone ang repo. At basahing mabuti to. Gamitin ang main branch, hindi dev. Sa dev ang pinakabagong changes at bugs. May nang gusto mo. Kopyahin ang example M file. Huwag mag-edit muna. Safe ang defaults, babalikan natin tumamaya. Ngayon, Docker Compose up detached. Sa unang run, lahat ipapull. Kaya bigyan ng ilang minuto. Pag healthy na ang containers, buksan localhost port 7000. Hihingi ito ng admin password. Nakaprint yung password sa logs mo sa first boot. Kunin gamit ang Docker Compose logs. Kopyahin, i-paste, palitan agad. At ayun na. Yan ang AI ni PewDiePie na tumatakbo sa makina mo. Ay turo sa Ollama para sa local models o maglagay ng API key mula OpenAI, OpenRouter, Anthropic, kahit ano. Na nagdudulot ng tanong na lagi ninyong tinatanong sa comments. May isang numero na nagtatakda kung aling mga modelo ang maaari mong patakbuhin. Karamihan sa tao ay nagkakamali. Ibibigay ko sa inyo ang talahanayan sa loob ng 1 minuto. Kaya gawin natin ang gagawin mo ngayong gabi. Natapos mo na ang pag-setup. Masaya ka? Isinara mo ang laptop. Mamaya, nasa sopa ka na. Kinuha mo ang iyong telepono, tinatype ang address. Wala. Kasi ang localhost ay ang makina mismo. Ang iyong AI ay wala sa ibang lugar. Nabubuhay at namamatay ito kasabay ng pagsara ng laptop. At ito ang tunay na pumapatay. Mga ahente, malalim na pananaliksik, pag-uuri ng email. Ang buong punto ng Odysseus ay trabahong nagpapatuloy habang may ginagawa ka. Hindi yun mangyayari sa makina na natutulog. Dito tahimik na humihinto ang karamihan. Okay, ang tanong tungkol sa GPU. Ito ang totoong sagot. Ang numero na mahalaga ay VRAM, ang memorya ng iyong graphics card. Hindi RAM, hindi CPU. VRAM. Sa madaling salita, 8 gigs para sa maliliit na modelo, 7 bilyong parameters na naka-quantize. Ayos para sa chat, mabagal para sa totoong trabaho. 16 gigs, medium models na maganda ang quality. Kulang doon, tiny models lang, magsisisi ka. Ini-scan ng Odysseus ang hardware mo, sasabihin kung ano ka siya. Yun ang cookbook tab. At kung wala kang GPU, hindi ka pa rin sarado. Ituro mo ang Odysseus sa API, OpenAI, OpenRouter, Anthropic, ganun din gumagana. Yun ang ginagamit ko. Pero hindi sa makinang ito. May detalye pa sa dulo. Bago tayo tumuloy, kasi dito na sumasarap. Mula rito, walang tumatalakay nito. Paano itong patakbuhin 24/7? Bakit self-hosted? Iba sa akala mo. At yung config line na pwedeng mag-expose ng server mo. Samahan mo ako. Patayin natin ang myth para di ka magkamali. Self-hosted, hindi ibig sabihin private. Magkaiba yon. Self-hosted, ikaw ang may control sa infrastructure. Ang app, database, files, sayo. Private, ibig sabihin di lumalabas ang data mo. At sa segundong i-paste mo ang OpenAI o Anthropic API key, papunta na ang prompts mo sa servers nila, kagaya ng ChatGPT. Ito ang madalas nakakalimutan. Totoo yan kahit nasa laptop o server ang Odysseus. Pareho lang. Walang pinagbago ang lokasyon. Kaya ano nga ba ang binabago ng server? Ownership at uptime. Hindi privacy.
Kung gusto mo ng tunay na privacy, kailangan mo ng local models at tunay na hardware. Ibang video na yan. Ito ay para sa ibang 95%. Ibig sabihin, sasabihin ko sino ang dapat mag-close ng video ngayon. Kung may 4090 ka sa bahay o 3090 o kahit anong may malakas na VRAM at local models lang ang gagamitin mo, huwag ka bumili ng server. Hindi mo kailangan. Mas magaling na ang hardware mo kaysa sa ipapakita ko. I-run mo locally at enjoy mo. Kung developer ka na sanay sa Docker at may box na tumatakbo, hindi mo rin kailangan ito. Alam mo ang gagawin. Ang susunod na parte ay para sa iba. Walang GPU o laptop GPU, gumagamit ng API keys at gusto mong laging naka-on ang app. Ako yan. Kaya naman, ito ang bersyong mga 5 minuto lang at walang terminal commands. May pre-built Odysseus template ang Hostinger. Pumili ng app, pumili ng plan at ide-deploy nito ang buong stack para sa'yo. Ang app, ang vector database, ang search engine para sa deep research, lahat naka-wire na. Walang cloning, walang compose file, walang pag-debug kung bakit naka-occupy na ang port 7000. May Docker manager ka rin sa panel. Container logs, restarts, one-click updates. Mahalaga to kasi lagi itong may bagong changes ang project na ito. Mag-a-update ka talaga. Tungkol sa plan, naka-KVM2 ako. 2 cores, 8 gigs ng RAM. At gusto kong ipaliwanag kung bakit kasi matutukso kang kumuha ng mas mura. Hindi isang container ang Odysseus. Kasama ang app, ChromaDB para sa memory, search engine at notifications. 4 na serbisyo. Kaya ng 4 gigs na patakbuhin ito. Na kaya ng 8 gigs, hivadag deep research at aktibo kang gumagamit. Yun ang pagkakaiba. Hindi marketing, ito lang ang kailangan ng stack. Ngayon, ang linya na ipinangako ko sa inyo. Sa inyong M-file, may bind address. By default, 127.0.0.1, local lang. Ang default na yon ang nagpoprotekta sa inyo. Sa sandaling palitan ninyo ito ng 0.0.0.0 nang walang nakaharap dito, ang inyong Odysseus ay nasa bukas na internet na. At tandaan kung ano ang kaya nitong gawin. Nagbabasa ng files, nagpapatakbo ng shell commands, ninotouch ang inyong email. Ang shell tool ng agent ay walang sandbox. Kaya panatilihing naka-on ang authentication. Ilagay ito sa likod ng HTTPS at isang domain. I-on ang two-factor. Huwag ilantad ang model port publicly at i-clone lang ang opisyal na repo. At ito ang dahilan ng lahat. Uwi na ako. Mga laptop sa bahay, sarado. At nando na ang aking Odysseus. Parehong usapan, parehong memorya. Siya yung research agent na sinimulan ko bago matulog, natapos sa magdamag at nandoon na lang ang report naghihintay. Iyon ang buong pagkakaiba. Hindi na ito naghihintay sa akin. Kaya kung gusto ninyo iyon, ito ang gagawin ko. KVM 8.79 bawat buwan, bayad sa harap. Mas mura pa sa isang AI subscription at ito'y sayo na. 2 bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Una, promo rate pa lang yan. Magiging $14.99 kapag na-renew. Mas gusto kong marinig mo ito sa akin kaysa sa invoice. Pangalawa, at ito ang madalas na mali ng mga tao, ang promo price ay nakalock lang sa unang checkout mo. Hindi mo na maaaring i-apply ito mamaya. Mas mura ngayon kaysa sa susunod na buwan. Parehong setup, magkaibang presyo. Nasa links sa baba. Sa coupon box, i-paste ang checklist. Dagdag na 10% yon. Maraming tao ang lumalampas doon. Today refund, kaya wala kang mawawala. Mas mabuti pag-ariin ang tools kaysa paupahan. Iyan ang ideya ng Odysseus at maganda yon. Kung mayroon kang GPU, gawa ako ng local model version. Nandito lang ito.